Alam niyo kung bakit kailangan ito sa panahong ito ngayon? Alam niyo po kung bakit? Look at what the world is doing. You know what is happening in the world right now? There is war. And not just the actual wars happening, yung paglipad ng mga weapons of mass destruction, hindi lang yun. There's also war going on in the minds of our young people, our older people, our next generation. Grabe, ganun po ang nangyayari. And what is it that they hear? Is it encouragement? Is it good news? Hindi. Diba? But what if they could come to a place or they can encounter a person that speaks the very word of God as God gives them, the utterance kung ano yung sasabihin. Now, wouldn't that be a better place to be in than what is happening all around us? If that is the case, kapatid, ano mangyayari? People will start coming to church. People will be attracted to believers like you and me. Kasi sabihin nila, alam mo, pag ito yung taong kausap ko, I don't feel rejected. I don't feel condemned. I feel loved. I feel accepted. I feel like I have a chance in life. Can you imagine? Kasi yun ang purpose ng Panginoon eh. Diba? Kaya binigay yung gifts para sa ganong purpose. Hindi para i-manipulate, hindi para gamitin ito ng ilang mga tao lang, hindi ganun. Binigay ito para sa ating lahat. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, wala nang iba. We worship Him. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Every voice say, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages, yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, yes Lord, showed me your glory. So I have songs of thanks not even angels sing. Sing it out. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else? Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Come on, sing that again, come on. You are the infinite God of the age, yet you chose me, God, yet you chose to make my heart your dwelling place, yes. You heal my brokenness, show me your glory. So I have songs of thanks that even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only Jesus.
best to you, our God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, the Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, oh, come on, sing it out. Say, Lamb of God, anointed one. Yes, you are. Shout it out, holy, 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 righteous one. Holy, come on for the last time. Raise your voice, say, Lamb of God, anointed one, who was and is to come. You seated on the throne above. You to shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, who lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? Come on, every voice we say, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else? Who else? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Only God. Alright, so we are on a series. Ang pamagat nga po nito ay identity. And basically, ang goal nga natin ay makilala pa talaga ng gusto at maintindihan sino ba talaga tayo at ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga ito pong pangalawang speaking gift na pag-uusapan po natin ay mahalaga din po para sa atin. One that I believe is going to be crucial in truly establishing our identity as a church who speaks as God wants us to speak. So ano po ba yung speaking gift na ito? Ito po, week number 4 na tayo. The title is The Gift of Prophecy. Kaya sinabing speaking gift kasi ginagamit ang bibig. So speaking in tongues is a speaking gift kasi ginagamit ang bibig. The difference, pinag-usapan na natin when we discuss speaking in tongues, yung tongues di naintindihan ng earthly mind because it is direct communication of your spirit to the Lord. So it's a heavenly language. Pagdating naman sa prophecy, it is in a language that you and I can understand kasi gamit nga yung lengguwahe natin. So kung handa na po kayo, sabihin niyo sa katabi ninyo, handa na ako. So una, what is prophecy? Prophecy is a spiritual gift. That's important. In the Bible, pag nabasa natin yung gift or spiritual gift,
Isa lang ang tinutukoy nito, merong ibinigay sa atin ng Diyos. So, ang binigay niyang ito ay libre para sa atin. And that is why every gift is received by faith. And it must be received with joy, gladness, and celebration, and praise unto God. So dahil ito ay gift, ano ang purpose ng gifts when God gives it to the person or the church? Ang purpose nito ay para pagpalain ang buong simbahan. So that's important. And divine communication. So hindi ito usapan lang between two people. Hindi ganon. That's normal. That's human level communication. We are speaking about divine communication na nanggagaling sa Diyos. Kung saan, sabi po dito, God reveals His thoughts, intentions, or encouragement to His people. Here's another definition. Prophecy is hearing God's voice and faithfully speaking what He says to strengthen, encourage, and correct others. Now, you're familiar with 1 Corinthians 14:3. Dinaanan na po natin ito when we discuss speaking in tongues, just to differentiate, what tongues is from prophecy. Pero according to 1 Corinthians 14:3, but the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Tandaan natin yan. So the Greek word for prophecy is the Greek word propheteia or propheteia. At ang ibig sabihin ay to speak forth or declaring the will of God. Pero in the Bible daw, when we say in the Bible, the Old Testament and the New Testament, there are two main expressions ng prophecy. Ang una po ay forthtelling. Somebody say forthtelling. Ano ang ibig sabihin ng forthtelling? It is proclaiming God's heart, truth, or warning for the present situation. Now, meron po ako nakasulat na example dyan, pero hindi na natin babasahin. If you have time, please go and read 2 Samuel chapter 12. Dito po, may warning. Ano yung warning dito? May warning dito kay David. Ano ba naging problema ni David at this time? Nagkasala siya because he got Bathsheba pregnant. Now, sino ba si Bathsheba? Siya yung asawa ni Uriah. The problem is, di ba, according to, let's cut the long story short, David had Uriah killed by sending him to the front lines. Dun sa talagang yung harap ng gera na labanan kung saan he died fighting, defending Israel. So eto si Nathan, nagbigay ngayon ng warning kay David, parurusahan ka ng Diyos dahil sa iyong ginawa. So that came via a prophetic or prophecy to David. So ano yun? Warning for the present situation. Now, ayoko po na ma-turn off kayo kagad at matakot tayo kagad sa prophecy kasi grabe pastor, kaya may experience na akong ganyan nakarinig ako ng mga warning at hindi magagandang mga bagay na foretold, about what is going to happen na nagdala ng takot sa akin. Again, we are taking baby steps. We are at the very beginning. So let us not, concern ourselves with things na kumbaga sa journey natin ay malayo pa. Again, we are not experts yet, but what we're saying is that we want to embrace our identity. We want to learn. We want to discover what prophecy truly is so that we get its full advantage sa ating pong Christian life. The second in the Bible, kung paano nga ina-express ang prophecy ay foretelling, kung saan ito naman ay nagre-reveal about the future. So, syempre, ang Espiritu pa rin ng Panginoon Diyos ang nagsasalita diyan. Here's one example that we can read found in Acts chapter 11 verse 27 to 28. Ang sabi po diyan, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. At according nga diyan, this happened during the reign of Claudius. So, ibig sabihin, a prophet was able to predict something would happen in the future as the Holy Spirit gave that understanding at nangyari nga yung bagay na yon. So here's something that you and I must hopefully accept, believe, or at least, stand on pagdating po sa prophecy. Both types of prophecy still exist today, foretelling and forthtelling. But in the New Testament, ito pong mahalaga. The emphasis is on edifying the church. So, dahil tayo ay continuationists, ito nga,
we believe that both types of prophecy or expressions, foretelling and foretelling, are still available for us today. Now, with the emphasis on edification. Kasi nga, kinukuha natin kung ano yung nangyari sa New Testament at ina-apply natin sa ating mga buhay hanggang ngayon. And for all intents and purposes, ito po ang purpose ng prophecy. As we journey in understanding what prophecy is, and hopefully, pagdating ng panahon, may experience natin ito o magamit natin ito in the church. According to 1 Corinthians 14:3, ito yung tatlong bagay na purpose ng prophecy. Una, edify. And what does edify mean? It is to build up the faith of the hearer. Pangalawa, to exhort. Ano naman ang ginagawa nito? To encourage or to bring courage to the person and to call that person to action or obedience. So basically, when you hear a prophecy that gives you instruction or tells you, huwag kang bibigay, huwag kang sumuko, magpatuloy ka lang. Exhorting type of prophecy yan. So that's the second. And the third is to comfort. Ibig sabihin, to soothe pain or to bring reassurance from God. God is with you. God will always be with you. He will protect you. You know, God understands your pain and He has a promise for you. So, ganun po ang ibig sabihin. So, ito yung tatlong bagay na sa pagpapasimula natin, sa pag-intindi ng gift na ito yung bibigyan natin ng emphasis. Now, I believe with all of my heart na kaya din tayong dali ng Lord sa mas malalim o mas mataas pa na experience pagdating sa prophecy. Key features of true prophecy. Bakit true? Kasi meron din pong false prophecy. Una, it is inspired by the Holy Spirit. Ibig sabihin, it is not of human opinion, it is not based on emotion, and definitely it's not manipulation. At mamaya makikita natin kung bakit problema kapag ito ay galing sa tao at hindi talaga galing sa Diyos. 2 Peter 1:21, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, again, binibigyan ng emphasis, tao lang, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So again, the emphasis is on the gift of the Spirit at ginamit niya lang ang tao bilang kasangkapan para i-release ang kanyang salita. Pangalawa, it must be aligned with Scripture. And that is why it is important not just to hear God's Word every Sunday, importante rin na personally nagbabasa po tayo ng Bible. We take the personal time to study the Bible, to meditate upon it. Because prophecy should and must never contradict the Word of God. Tandaan po natin yan. Kaya nga, kapag malinaw na kagad na yung binitawang prophecy, foretelling man o foretelling, ay labag na sa salita ng Panginoon Diyos, false prophecy na kagad. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Galatians 1:8, a warning, sabi dito, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. And interestingly, in verse 9, binanggit ulit yon na kapag may gagawa ng pag-share ng gospel na hindi yun yung tunay na gospel, di ba? Let them be under God's curse. Anong sinasabi dyan? Yun yung premium na nilalagay ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. At yun din ang premium na nilalagay ng banal na Espiritu sa salita ng Diyos. That's why, farther along in our journey, tandaan po natin, this is not a gift that we should abuse. It is not a gift na pwede natin gamitin para sa sarili nating kapakanan. Alam niyo kung bakit? Parurusahan tayo ng Diyos. So, mukhang nakakatakot man yan, mga kapatid. But I tell you, this is where true believers and true Christians are defined from those who are not true believers and are not true Christians. Kasi kung talagang gusto mo makilala kung sino ka, hindi ka papayag na magkaroon ng hindrance sa iyong paglago at paglalim sa Panginoon. Next, it must glorify Jesus, definitely. It should point people to Christ, not to the man. And we have seen examples of prophecy na hindi si Jesus ang ina-highlight.
na-highlight yung nagbigay ng prophecy. Hindi tama. Revelations 19:10. At this I fell at his feet to worship him, but he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. So again, kanino dapat ang glory? Sa Panginoong Jesus. Sa Panginoon lang dapat. Hindi dapat sa atin. Hindi dapat doon sa mismong word. Minsan yung mismong word na pumapalit kay Jesus, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat sa Kanya pa rin tayo bumabalik. Ito na importante. It must be delivered in love. Even correction is done to restore, not shame. Kasi baka warning, for example, in the case of David. Warning yon, di ba? Pero bakit yung binitawan ni Nathan para na salita ng Diyos? Kasi concerned, may care si Nathan sa hari niya. Para yung mga anak natin, when we discipline them, pag pinapagalitan man natin yung mga anak natin, do we simply do it for the simple idea na, kasi galit ako kaya ako siya pinagalitan? Hindi. May dahilan kung bakit tayo nagalit. Bakit tayo nagalit? Kasi meron siyang ginagawa na hindi niya dapat gawin. O nagpapatuloy siya sa gawain na alam natin, pag hindi siya tumigil sa gawain na yon, ay dadalhin siya sa kapahamakan. Kaya natin i-impose, kaya natin i-enforce ang discipline. So sometimes when prophecy takes a form of warning or correction, dapat tandaan natin, ginagawa natin ito out of love. Ephesians 4:15 said, instead, speaking the truth in love. We will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. That's it. That's the mindset. I love you with the love of the Lord. That's why I'm not being legalistic with you when the time comes. When I need to speak using the gift, I speak because I care. I speak because I love. Next, it must be subject to testing. Ito po, hindi ko alam kung hindi masyado ito napag-usapan before ng mga churches o mga ministries, pagdating sa mga nag-move in prophecy. Pero tandaan po natin, when it is publicly spoken in the hearing of the entire church or a group of people, it must be weighed by that particular community. Now, interestingly, look at what the Bible says. 1 Thessalonians 5:20-21. Do not treat prophecies with contempt. Test them all. Somebody say, test them all. Hold on to what is good. In fact, every prophecy should be treated that way. Nakukuha niyo po ba? Every prophecy, especially yung mga high level na, yung may specifics na binibigay, must be treated like that. Magkakatotoo ba yan? Mangyayari ba yan? Now, if a person releases a prophecy and it does not happen, it does not necessarily make that person a false prophet. Tandaan po natin yan. Kasi kung ina-approach natin ang lahat ng ito as a journey, somebody say journey. Ibig sabihin, it's not just one person moving with the gift. It's all of us saying, Lord, we want to experience the gift. Ibig sabihin, we're giving room for each other to grow, to mature. Darating yung time, magiging sharp din tayong lahat. Nauka niyo po ba? Hindi naman tayo magiging sharp kagad ng ganun-ganun lang. Diba? Hindi naman tayo naging magaling na tagapagsalita nang hindi tayo nagsimula, nang uutal-utal muna tayo. Right? Naalala ko dati, the first time I was asked to speak, it was supposed to be 1 hour. Yun yung mga, dati mahaba kasi ang This was in my previous church. Guess what? 30 minutes pa lang, tapos na yung preaching ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo yung parang gusto mong lumubog dun sa kinatatayuan mo. I remember those days. Alam mo, it was so awkward and it was so difficult. Pero nagpapasalamat ako dun sa mga leaders ko na nagtiwala sa akin at binigyan pa ako ng susunod na pagkakataon. Di ba? Na makapag-preach at makapagsalita hanggang sa doon mating sa point na naging confident ako sa gift na binigay ng Panginoon sa akin. Prophecy will be the same. So tandaan natin, what prophecy is not. Ito ay hindi, number 1. Hindi ito guarantee of future events na para bang horoscope. So you can't come to your friend and say, pag-pray mo naman ako, may word ba si Lord sa'yo?
Baka naman may direction siya. Kasi parang nararamdaman ko mag-aasawa na ako this year. Baka may nire-reveal si Lord sa'yo kung sino yon. Next, it is not a tool for manipulation or control. Nakita naman natin, let them be cursed, di ba? Sabi ng Panginoon. So definitely a warning for those who will move in the gift but use it for their own personal gain. Hindi dapat. Hindi po pwede. Hindi gusto ng Panginoon Diyos. And here's something important as we begin our journey. It is not always about big revelations. Sometimes it's just a simple word of hope. And sometimes we don't understand. We have actually released prophecy without us knowing it. We probably approach a friend. You know what? Alam mo, nararamdaman ko, you're going to have a great day today. Hindi natin alam, prophetic word na pala yun released. Does that coincide with Scripture? Yes, it talks about how God cares for us every single day. You know, in that one small statement, mararamdaman at makikita natin na mahal tayo, na ang Panginoon Diyos. Today, you're going to have a great day. Now, dahil nga, ang gusto natin yung mga big revelations, well, normal naman, I think I'm going to have a great day. Tignan mo, maganda ang panahon, maganda ang gising ko, I feel good about my body, I feel good about myself, I'm going to have a great day. Hindi natin na-realize na simpleng salita pala galing sa Lord just to let you know that He cares for you. Now, here's the challenge. With that right there, with that thought, it's not always about big revelations. Here's the challenge. Let us learn to speak in God's language, not our own. Speaking in tongues is the language of your spirit to communicate with God. Pero anong sabi natin kanina sa prophecy? It is what? Divine communication. Galing sa Diyos. And faithfully, hopefully, maipasa natin. Tinanggap natin at ipinasa natin. So, if that is the case, if this is a language that can be learned or developed as we receive the gift, imagine natin mga kapatid, ano ang magiging atmosphere sa simbahang ito when each and every one of us, whenever we are having conversations, when we are having our chat, kahit chat, diba? And in that moment, God chooses to speak to us, to release encouragement to the person that we are communicating with. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari sa atmosphere sa Cornerstone? It's going to be transformed. You know, people will say, alam mo sa Cornerstone, pag pumunta ka doon, ramdam mo na mahal ka ni Lord. Because that's the motivation right there, di ba? To speak the truth in love. Love must be the all-encompassing idea. Sabi sa 1 Corinthians 14:1, follow the way of love, eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Nakita ba ninyo yan? Kasi nga, iba yung nagagawa niya para i-build up yung simbahan. Iba yung nagagawa niya para palakasin tayong lahat. Kung ganito po ang example ng prophecy, tignan natin on the screen. Let's say somebody is speaking with a parent, a mother or a father. I believe, ganito yung sasabihin ng tao, I believe God wants you to know He sees your faithfulness in the quiet places. Don't stop praying for your son. He's working even though you don't see it yet. Can you imagine? Tapos meron pala siyang pinagdadaanan sa anak niya. Tapos bigla ka na nag-release ng ganong klase ng salita. Let me ask you, would you be offended kapag ka may narinig kang ganyan in the church? Would you say, nangingialam naman to sa buhay ko, di ba? Sino ka ba para pakialaman ako? Sino nagkwento sa'yo patungkol sa issue namin sa bahay? If, it was released and spoken in love, that person will be blessed. That person will be encouraged. Is it in accordance with Scripture? Wala naman siyang kinote na Scripture dyan. Wala naman siyang binanggit na reference, di po ba? But look at the ideas mentioned there. Does that contradict who God is? Does it contradict Scripture? Definitely not. If this is the way prophecy is delivered in Cornerstone, wow, what an atmosphere it is going to be. And can you imagine when you move every day,
in normal conversations, even with your non-Christian friends. And then God speaks. May problema yan. Encourage mo siya today. Can you imagine? Prophecy na yun. Di na natin realize. Akala natin kasi yung prophecy, yung parang, alam mo yun, may kakaibang, alam mo yun, may mikropono, may mga thus saith the Lord pa. Alam niyo kung bakit kailangan ito sa panahong ito ngayon? Alam niyo po kung bakit? Look at what the world is doing. You know what is happening in the world right now? There is war. And not just the actual wars happening, yung paglipad ng mga weapons of mass destruction, hindi lang yun. There's also war going on in the minds of our young people, our older people, our next generation. Grabe, ganun po ang nangyayari. And what is it that they hear? Is it encouragement? Is it good news? Hindi. Diba? But what if they could come to a place or they can encounter a person that speaks the very word of God as God gives them, the utterance kung ano yung sasabihin. Now, wouldn't that be a better place to be in than what is happening all around us? If that is the case, kapatid, ano mangyayari? People will start coming to church. People will be attracted to believers like you and me. Kasi sabihin nila, alam mo, pag ito yung taong kausap ko, I don't feel rejected. I don't feel condemned. I feel loved. I feel accepted. I feel like I have a chance in life. Can you imagine? Kasi yun ang purpose ng Panginoon eh. Diba? Kaya binigay yung gifts para sa ganong purpose. Hindi para i-manipulate, hindi para gamitin ito ng ilang mga tao lang, hindi ganun. Binigay ito para sa ating lahat. So bow your heads right now.